Hello everyone! Lalong-lalo na sa aking mga palanggingging. Kumusta kayong lahat? And welcome! Nandito ulit ang Reyna Kingangabel sa forest ng Finland. And look at that! Mukhang nagbahay-bahayan dito ang mga pupils ng school. Meron silang bahay kubo dito. Ayan, playhouse. Dito sa nature. O diba? Nagtulong-tulong yan sila sigurong magbit-bit ng mga kahoy-kahoy dyan. Pero tika, may kumakatok-katok sa itaas ng pine tree. OMG, mga palangga ang woodpecker. Ayun. Sige nang kakakatok-katok-katok sa mga worms sa itaas para mayroon siyang makain. Libutin nga natin itong bahay kubo ng mga pupils dito. O bakit ninyo iniwan itong inyong mga libro ng mapa? Ayan, siguro sa pagmamadali nila. Naiwan na nila ang kanilang mga libro. Mapa, ayan. Pero may maglilinis ng forest at kukuliktahin nila yung mga naiwan nilang mga kalat dyan. As you see, mapa. Ayan, siguro naglibot-libot sila sa nature. Mga palangga, ayan, shout out. Ayan, ang mga bushes ng mga blueberries ay autumn na ang mga dahon. Pero, napakadami pa ring berries. Ang lalaki. Oh my God, ayan, ang lalaki pa rin ng berries ng blueberries bushes na ito. You see, magtiyaga ka lang dito, magtuwad-tuwad mga palanggingging. Makakapuno ka ng ilang balde. Pero masakit sa likod. Ayan, ang sinasabing kong may tiyaga, may nilaga. Ang lalaki talaga mga palangga at ang tatamis. Ayan, magkukulik ako ng isang maliit na box para panglagay sa yogurt, panglagay sa porridge, o diba panglagay sa glass of milk, para habang iniinom mo yung fresh milk, ay mayroon kang nakakagat na crunchy na blueberries. O diba, bongga, kaday? Ayan, at ako ay maggagalugad na naman ng kagubatan ngayong araw na ito. Very dry ang forest, mga palangging. Kaya halos wala nang tumubong mga bulitos. Yung hirkotate, hindi na yan sila tutubo kapag dry na ang forest. Kasi mahihirapan yan silang mag-pop up. Kaya dapat sana umulan para basang-basa sa ulan ang kagubatan. Para easy na makalabas from the soil ang mga kabuti. Kasi kapag dry, masisira na lang sila sa ilalim ng lupa. Ayan. Ayan, at ako ay naswertihan. Meron tayong makukuhang lampan kapa, kung tawagin, ang puting mushroom na ito. O diba? Kamag-anak ito ng tupas kapa. Halos pareho ang kanilang kulay at ang kanilang hugis. Yan, para silang mga mga cauliflowers sa forest. Ito ang umpisa na rin na tutubo. Habang palamig na ang weather, next month, September,
cooler na ang forest, kaya maraming iba't ibang mga mushrooms ang tutubo ulit. Kasi nga, panapanahon yan. At itong lampan kapa, dry na dry din, pero napipilitan silang mag-pop up. Ayun, so beautiful. Ayun, ang puti-puti mga palanggingging. At napakalinis na kabuti at super sarap. Ayan. Masarap gawin na sisig mushroom. O yan no. At kukunin ko na ito mga palanggingging. Mahirap maghawak ng camera habang nag-pick up tayo ng mga kabuti kasi nadudurog sila kapag walang alliance ng kabilang kamay. Alright? Ayan, shout out sa aking mga members dyan, mga palanggingging. Sigaw na kayo ng Darna para ang parcel na susunod ay pang-anim na. Pang-anim na. Ayun. At dito naman sa area na ito, bongga na bongga. Wow! Look at that! Parang mga corals sa ocean deep. O diba? Kung may ocean deep at may hunasan sa dagat, meron din naman dito sa forest ng Finland. Ayan. Kaya lang, mga mushrooms nga lang ang aking mga nakukuha at hindi mga seashells or anumang mga nabubuhay sa karagatan. Dito naman ay mga nabubuhay sa kagubatan. O diba? Ayun no, para silang mga bulaklak dyan na puting-puting nagkakalat-kalat ng kanilang pagtubo sa forest. Yun nga lang, dry na dry talaga mga palangga ang forest. Alam ba ninyo? Kapag hindi dry ang forest mga palangging, sobrang lalapad pa ng lampan kapa na ito. O yan no? Hindi kasi nag-expand pa yung mga yan dahil dry na. O kasi last year, napunta kami ni Lala Brisa, dinala ko siya sa deep na forest. Hindi na namin mabit-bit ang mga lampan kapa sa sobrang lalapad nila. Ilang balde. Iniwan na lang namin kasi nga mabigat na ang aming daladalahan. Ngayon, ito hindi sila nag-expand ng kanilang lapad kasi very dry. Kung may water yan, may rain, malalapad yan mga palangga. Bongga, perfectos talaga sila. Puting-puti at ang sarap nito mga palanggingging. Bibigyan ko ng ng isang box na maliit yung aking buyer mamaya para ma-taste niya kung ano ang lasa ng lampan kapa. Ayun. Ang laki-laki mga palanggingging. Here we go. Dahan-dahan. Baka madurog. Reyna Kay. Look at that. Organic na organic mga palangging. Ayun. So tatanggalin lang yung mga roots. Ayan yung mga organic na mga damo-damo, mga lumot-lumot, ayan. Puting-puti, parang cauliflowers. Di ba mga palangging-geng? Yan, dahan-dahan ang paghugot. Yan, kasi madudurog yan sila kapag mabigat ang iyong mga kamay. Oh, oops, here we go. Look at them. So lovely. Kasing lovely ko. O, diba? Shout out, Diyos sa Gandara Irene. Kasing ganda natin. O, diba? Takpan ang pinaghugutan para mayroon ulit silang blanket sa naiwan nilang mga spores para sila ay tumubo ulit next year. Shout out Casey B. Shout out Francis B. Basil B. Lahat ng may mga B. Cute.
Ayon kay Basil Beroya. Palakpakan naman dyan. Shoutout My Lilia Gaming Palanggingging. Reyna G. Palakpakan sa inyo dyan. RD Aircon Services. Shoutout Palanggingging. Ayon. Jessa Cernado. Alexis Nicole Amarelio. Ayun, Low Pro Enclosure. Shoutout sa inyong lahat, 4XTV. Butterfly Lover. Kahit hindi ka na pumupunta sa YouTube channel ko, shoutout pa rin sa iyo wherever you are in the world. Ayan, diba? Shoutout Kids Evan TV. Ayan. Shout out LT, Lorna Tolentino. Sa nunal palang suwabi na ayan, nakikita nyo yan. Ito ang nasa video ko noong nakaraan, di ba? Nung maliliit pa lang yan. Ngayon, after 3 days, lumaki na sila. Malaki na sila. So, ayan na sila. After 3 days, binalikan ko ang puno na ito, kaya malalaki na sila. O, diba? O, kita ninyo ang difference? Noon, maliliit pa yan sila. Ngayon, malalapad na sila. Pero hindi ko na yan kukunin. Kasi, pampaganda yan sa nature, mga palanggingging. That's why, wonderful nature. Diba? Dito sa Finland, napakalapad ng mga natures dito. Inaalagaan talaga nila yan. Malinis. Walang mga lason na mga smoke belchers or whatever na lason. Kasi improvements yan, natutubo ang iba't ibang daan-daang species ng mga natures kapag ang iyong natures or forest ay malinis. Agree ba? Shout out naman dyan sa iyo, Jen, probinsyanang islander, nanonood yan siya. And of course, sa lahat-lahat dyan na hindi na-mention, Emily Moscoso, shout out. Geraldine Nucon, shout out sa inyong lahat. Herbert Raffles, DJ Hanelemon, Silver Bitanin, Lalab Solomon, ayan, Lalab Riza, ayan, ang aking mga members dyan. Shout out sa inyong lahat-lahat at thank you sa inyong pagka-organic katulad ng mga kabuting itong bulitos. Organic na organic yan mga palanggingging. Parang kayo, organic. Parang ako, organic. O, blueberries kayo dyan. Ayan ang aking mga nakuha today. Ito naman ang haparwas ko. Ito ay ma-process. Ito ang lampan kapa. Ang dami, mahigit 2 kilo. Ang aking lampan kapa. Look how beautiful. Puting-puti, walang ka-worm-worm. At ang aking mga second class na mga bulitos. Walang tumubo mga palanggingging. O yan, second class, ija-dry ko yan siya. Para mas lalong mahal ang presyo kapag dry na siya mga palanggingging. Ayan, kaya lang syempre matrabaho. Kasi i-chop-chop mo pa yan. Tapos day and night, 3 weeks na, nasigi lang on ng on ang aking dryer machine. O you see, ito ay pangbenta. Pinipili ko yung talagang magaganda na pieces para pangbenta natin mga palanggingging. Diba? And here we go. Ayan, na-chop-chop ko na yung mga mushrooms na pang-dry natin. At itong dalawa ay tinira ko dahil in-advertise na natin ito for sale. Ayan, mahigit 1 kilo ito. Yung tinira ko mga palanggingging para pangbenta. Yan. Ang gaganda mga palanggingging. Ayan, kailang talagang walang ulan kasi. Eto na yung
haparwosko. O, diba? At ayan, pinapakita ko sa inyo ang aking dryer. Ayan, at matrabaho mga palangga. Day and night, nakasalang yan. Kasi matagal bago matuyo. You see, ito yung lampan kapa na chop-chop ko na ng maliliit. Super sarap nito mga palangging. O, kapag dry na siya, pwedeng panglagay sa soup, sa noodle soup, at kung anong mga luto ninyo, ayan, pwedeng maglagay ng kahit isang dakot kapag dry na. Kasi liliit na yung mga mushroom kapag dry na. Kaya napakaraming mushroom ang kailangan bago ka maka 1 kilo ng dried. Kaya mahal. Ayan, so ito muna ang inuna ko, yung mga bulitos, yung hirkotati, yan. Matagal yan, halos buong araw ang pagdadry ng 5 layers na yan, mga palangga. Sayang ang kuryente, kaya nga mahal ang bentahan kapag dry na siya. Pinakamura na yung 275 euro per kilo kapag dry na. Mura na yan. Sa mga ibang companies, na mga nilalagay nila sa social na mga bottles, social na mga jar, social na mga paper para sa mga turista, ganyan. Mahal mga palangga, umaabot ng 500 hanggang 700 per kilo ang benta nila. Sa akin naman, ako naman ang nagkukolek, kaya ako na ang nagpipresyo kasi dito you can collect sa forest ng mga mushrooms at mga berries at ibebenta mo ng free tax. Yan ang maganda dito sa Finland. Napaka-organized ng bansang ito at hindi corrupt ang gobyerno dito. Ayan. Kaya nga mushroom season, berries season, ang masisipag at gustong maggubat, makakapag-collect ka ayon sa iyong energy. Siyempre, kung gusto mong magkapera, free tax ang bentahan, magtiyaga ka sa forest. Walang arty-arty sa forest, o diba? May mga sapot ng gagamba. Minsan, hindi mo alam saan ka liliko kasi ang daming branches na pwedeng tumusok sa iyong mata. Liliko ka, hahanap ka kung saan ka pwedeng makalusot. Kaya sa gubat, walang arty-arty. So, ito naman ang haparwosko, mga palangga. Na-process ko na siya. Ito, separate ito ang pag-process mo. Kasi, mapakla ito. Kung sa finish ay kitkira. Maasim-asim na mapakla. So, pakukuluan mo muna itong haparwosko. Super delicious mushroom. Papakuluan mo siya ng 12 minutes. Tapos ang ginagawa ko, pag napakuluan ko 12 minutes, i-drain ko siya sabay hugas ng cold water para malinis talaga siya, walang mga maiiwan na mga anik-anik. And then after that, ipe-preserve mo na sa sobrang daming asin, sea salt. Maraming asin. At binilhan ako ni Lalab Solomon ng pakete na mga sea salt. Kasi mga palangging, ito ay umaabot ng ilang taon sa iyong ref. Hindi siya masisira dahil maraming asin. Ayan. Sobrang daming asin ang dapat. Ayan. Ayan. Titikman natin. Ready to eat na yan mga palangga. Subo. Ayan, dali. Sinong una? Maalat kasi maraming asin. Ayan, taktakin natin para hindi tayo masyadong maasinan ang ating lalamunan. Narinig ninyo ang crunchy? Narinig ni Diyosa at saka ni Miley Lea. Reyna G, narinig mo ba? Yung nguya-nguya ko? Laway, lalabrisa. Wala siya. O ayan, ang sarap mga palangga.
nawala yung pakla kasi ito ma-process kasi itong haparos ko. Pero kapag napuno ko itong balde na ito, 12 kilos mga palangga. Kaya lang syempre, matrabaho nga, tapos bibili ka ng maraming asin. Ngayon, yung isang balde na yan, yan yung asin ha, Miriswola sea salt. Mga butil-butil yan na asin na maalat talaga siya. So, dahil hinalo-halo ko siya, dadagdagan pa ulit natin ng maraming asin. Kasi, every time pupunta ko sa forest, kukuha ako ng ganyan, haparos ko, tapos i-process ko, tapos idagdag ko ng idagdag dyan sa balde natin. At pag napuno ko yan, 12 kilos yan, bibili ng 150 euros sa akin ng company. Alright? So, tiyaga-tiyaga lang para mayroon tayong benta. Ito na yung aking mga nakapila sa aking pagsasalang dyan sa ating dryer. Ayan So, kapag tutulog na ako, kasi ngayon ay 2:00 ng madaling araw, ilagay ko sa 40 lang. Hanggang umaga na yan dyan, hindi yan masusunog. Kasi hanggang 40, tapos tulog ako. Ito naman ang aking mga dry na. Marami. Ayan. Sa ibaba, mayroon na akong ilang karton doon, naka-electric fan. Dry na yun kasi may buyer na 1 kilo from London ang bibili. Kaya ayan, may puniki ako. Hiwalay ko ang puniki, syempre, sa iba. Ayan, ang aking benta-benta. Thank you so much mga palangging members, subscribers, public viewers dyan sa inyong pag-watch ng aking pagma-mushroom video. Kung may tiyaga, mayroon tayong benta, mayroon tayong euro, extra money yan. Free tax kapag ikaw ay manguha sa forest. Ayan. So, magandang araw sa lahat and thank you so much. Hanggang sa muli nating pagkikita mga palingging-ging. Tandaan, palangga ko kamutanan. Hasta la vista, baby. Bye-bye!